Ayo, Miss Giselle! Miss Giselle! Walang tao. Hello guys! Saturday na. Ayan, 3:34 time check natin. Alas 3:34 ng hapon. Minsan nakakalimutan ko pa paano sabihin in Tagalog. And we decided to leave Jensan. Saglit lang. Tumakas na ako ng saglit because there's something I really wanted to do ngayong hapon. And actually guys, to be honest, inaya ko si Miss Giselle na samahan ako for this kasi lately stress na stress ang aking Miss Giselle sa Mayumi Thailand Closet. Kaya sabi ko parang kailangan namin mag-bond and kailangan namin stress eating. Kasi gusto kong gawin namin together ngayon ay mag food tour with 300 pesos na budget. Yes, 300 lang yung budget. Hindi ko alam kung possible pero try natin. And we are going to target Polomolok area. So we are now on our way to Polomolok and that is around 30 minutes away kung saan ako galing, which is sa bahay ni Madam Tengebs. But before starting our food tour, there's a few places na I want to check out. So if you are one of those people na mahilig mag food hop, mga mahilig sa food porn guys ha, mahilig kumain, laging merong appetite, and you guys are so curious how much a 300 pesos can take you dito sa Polomolok, South Cotabato, of course come with me on this episode and I'll see you. Hey guys, magandang hapon and happy Sunday. Ang lungkot ng Sunday ko, parang may kulang. Kulang kasi wala palang nag-aya sa akin na kapatid ko. Palabas ako ng bahay and I'm going to share you guys why. But before that, wala akong pera. So, hahanap muna tayo dito ng maka-cash outan. Time check, alas 3 ng hapon and medyo gutom ako pero today is going to be different. So, kuha muna tayo ng latong guys. Hindi pwedeng lumabas ng pera. Hindi pwedeng lumabas ng bahay na walang pera. Cash out tayo dito. Withdraw na tayo, may pera na tayo. So, ay, natatawa ako kasi kahapon. Nakita nyo naman, nag-intro ako dahil ako sana'y magkakaroon ng food tour ng Polomolok. And it was such a huge failure. Kasi, number 1, biglang dumilim. So, yun yung mga instances na hindi natin naiiwasan minsan sa mga lakad natin. And what I really wanted to do was to get a drone shot of the Kalsangi area ng Polomolok. Kasi yun yung part na parang hindi siya, parang special na area dito. Kasi sa pine trees and then sa Dole pineapple plantation. But unfortunately, we were not able to get that kasi nagkaroon sila ng very strict policy na no photography. Yes, and I did not see that sa mga post na nakita ko. So beware sa mga gustong pumunta ng Kalsangi, ng Dole, anong tawag mo doon? Dole Club, right? Something like that. Sa Kalsangi, you guys. And if you're going to check it out, may mga drone shots pero they did not mention na you cannot really get it or you can get it pero dapat may kakilala ka sa loob na nagtatrabaho. So it was a fail. The weather was also bad. And then the next place na pupuntahan ko sana kahapon also failed dahil ang pinunta ko talaga ay si Kwati. Pero wala silang available. So hindi natuloy yung aking food trip. At hindi ko naman naisama si Miss Giselle, so maybe it was really meant to be. This week has been really hectic, to be honest with you guys. For Miss Giselle's part and my part as, you know, nagbebenta-benta sa Mayumi Thailand Closet. Once again, this is our page.
I know how stressful it is kapag may mga challenge sa business. And na-mention ko na to sa recent episode, one of the challenges we're having right now is not really a busy season for the business, pero I said it's okay. But once in a while, I like to encourage my staff to pump it up. Ayun. Kapag medyo mababa yung ating yung ating mood or medyo nai-stress, kailangan nating bumalik sa fact na, you know, we are okay. We just need to be more positive and look at the brighter side. At dahil stress at hindi kami masyado nagkita ni Miss Giselle this week kasi nga hindi ako masyadong nagtrabaho dahil sa sugat ko sa paa. And Sunday is Miss Giselle's off. Ipaprank natin si Miss Giselle, guys. Kasi si Miss Giselle, medyo malayo yung bahay niya sa akin eh. And we were not able to see each other at I think ngayong week halos. Isang beses lang kami nagkita ata. And parang yung moral ni Miss Giselle bumaba dahil nga dun sa message niya sa akin na, ma'am, sobrang hirap talaga ngayong week. Halos walang benta, ganun. And I don't really, I understand na sometimes maririnig ko yun sa staff. Minsan I also speak the same thing. But when I do feel that way, I should do something about it to pump myself up. Kasi I love business, I love selling, and it's normal to have ups and downs. So ngayon, ipaprank natin si Miss Giselle. Hindi niya alam na ako'y pupunta sa kanya right now. And I would like to treat her out for maybe a simple dinner to catch up. And of course, yeah, para makapag-chika-chika at mag-stress eating kaming pareho. One of the best way to solve those stress and those low mood is food, by the way, you guys. So si Miss Giselle ay nakatira sa Alabel. Sa mga taga-Alabel dyan, hello sa inyo. We are going to see Miss Giselle and then we'll see what's gonna happen today. Hindi niya ini-expect, nag-message ako sa kanya kung anong ginagawa niya ngayong Sunday. And she said, labadami labango. So, nag-send siya sa akin ng video ng tubig niya, parang kutsara. Sobrang hina ng tubig. So sabi niya parang hindi daw siya matatapos. So sabi ko sa kanya, magmerienda siya muna. Bumili daw siya ng mais. Sabi ko, sinali niya ba ako sa mais? Sabi niya hindi, kasi 20 pesos lang daw yung pera niya. So isang mais lang daw yung binili niya. So surpresahin natin si Miss Giselle. Wala akong dalang kahit na magmemerienda lang ako dun talaga. And then tingnan natin kung ano magiging reaction niya. Again, first time natin tong gagawin. So at sa mga hindi nakakilala kay Miss Giselle, guys, siya ang aking trusted employee, storekeeper, manager ng aking nag-iisang Mayumi Thailand closet. So if you want to see more of this episode, keep on watching. Guys, so we are still on our way. Hindi naman masyadong kalayuan yung kay Miss Giselle. Kaso si Miss Giselle kasi pumupunta siya sa trabaho by public means, public transport. Nagko-commute siya araw-araw. And ang duty niya is alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Minsan alas 4, depende kung anong oras. Then hanggang Saturday. Then Sunday is talagang off. So napapansin ninyo, talagang nagpo-post yan si Miss Giselle ng we are closed today. O diba? Para ma-inform naman, mabigyan naman siya ng space ng mga loyal clients natin dyan. Recently nga pala, ang daming nag-purchase ng ating oversized na t-shirt na kadarating lang from Bangkok, Thailand. So maraming salamat, you guys. You helped us a lot for this week. Sana hindi kami nawawala. Pero yeah, we'll see. Alright guys, narating natin yung bahay ni Miss Giselle. Nawala kaming konti, pero carry lang. So try natin. Ano tayo dito? Mag-ayo! Dito si Miss Giselle, guys. Hanapin natin siya. Let's go. Ayo! Ayo! Ayo, Miss Giselle! Miss Giselle! Walang tao. Miss Giselle! Ay, lumapa. Giselle! Nako diri sa gawas!
Merienda ko, ipalitan ko yung mais. Nagkanto ni Kuya Nemo. Ano siya? I-prank daw ka na. Seryoso? Si Kuya. Siya i-prank natin si Josel ngayong Sunday. Pati ka lumabas ilang beses akong tumawag. Baka ba maglabas ka ng merienda dyan? Bisita ka. Siya si Miss Josel. Kasi kanina naglaba daw siya, nag-message ako sa kanya. Tama nga naman, chinik ko lang kung naglaba ba talaga siya. At naglaba talaga siya, guys. Sabi ko sa kanya, pag meriendahin niya naman ako, tingnan natin anong gagawin. Asa si Alan? Ay, namprak lagi mo ay. Gutom kayo. Nilingan sa merienda. Dili oy. Mingaw kaayo may giadtuan jud ka na mo. Wala ta nagkita this week. Parang hindi tayo nagkita. Maglabas ay Alan. Asa mo gikan? Guys, ba't kayo nagalabing-labing na andito ako? Sino nagbigay sa inyo ng pahintulot? Anong merienda mo kanina? Mais. Ilan ang bibili mo? Bakit? Paano ako? Di ba sabi ko damihan mo kay magpunta ako? Atik lang. Bakit atik lang? Bro, joke lang. Lapit lang ng bahay ko, 30 minutos lang. Ano si Gerald? Gerald. Gerald, yung sana mag-apply? Nato festival. Welcome to Malapatan. Kabot ni Oh, nice. Nagluluto daw sila dito short time. Short time. Pagkain naman yung sadya natin dito. So, ayan na si Miss Josel. Miss Josel, you're going to choose. Kasi, ano, Yarman. ikaw yung pinunta ko dito. Basta wag lang pork. Alright, so dito tayo guys sa, anong restaurant ba to? Nasaan ang pangalan? Ayun, Windmill. Sa Malapatan, right? Lunmasla. Ay, Lunmasla na to? Anong bestseller niya dito? Native na. Anong pagluto? Tinola, adobo. Saan yan? Native chicken. Eto. Native chicken tayo. May garlic din. Sa level din yung garlic. So, Masarap din yung garlic ninyo. bestseller namin. Bestseller niyo din yan. So, mag-order lang tayo guys ng pagkain. Ayan, taga Windmill. Say hi ka naman ate. Hi. So, mag-order lang tayo guys ng mga kain. And, yeah, I'll see you on today's episode. Ayan guys, ang boyfriend ni Miss Josel, si Alan. Sinusumbong sa akin ni Alan. Ay, hindi kahapon. In-invite ko si Miss Josel mag-food tour. Sinabi ko naman sa inyo yan. Pero sabi niya hindi daw siya pwede kasi dala niya daw yung susi sa kanilang palasyo. Sabi ko hayaan niya na yung susi. Matulog na lang muna si partner sa labas ng bahay. Hindi siya pinayagan pala. So ngayon, tinatawanan niya si Miss Josel. Pero anyway, wala naman talaga yun sa plano. And it's not fair for Miss Josel to just do things without asking permission. Iba talaga pag may partner. Diba, Miss Josel? Yes. Kasi wala akong partner, no need pa alam. Hindi pwedeng makalakwat siya kung hindi nakapagkaalam. Mag-aasawa ka pa ba? Isa pa ba? Magtatanong siya, may anak ka na ba daw? Wala pa. Wala pa. Ilan ba ang plano mo? Wala. Isa. Isa lang. Yummy! Garlic chicken. Ang bango Tikman natin nga. Bigalan ako kung microphone nasa bago. Sarap. Sarap. Kanda ni nga ma'am, dili din siya ang ilang dili din siya Bisaya. Anong feeling mo? Na-prank ba kita? Yes, na-prank po ako sobra. Na-shock ako. Akala ko joke lang yung magpabili ka ng merienda. My goodness. Na-shock ako may Josel! Hindi mo daw ako narinig agad. Alam mo yung beses na ako tumawag sa'yo.
Parang mga 7 times. Hindi mo ko narinig kasi sabi ni Alan hanggang doon daw yung bahay niyo sa dulo. Paano? So, dito kami ngayon sa Windmill Restaurant. Malapit lang to kina Miss Josel. Kasi alam nyo, kapag mga stress, problema sa negosyo, kaming magkakapatid, unang takbuhan namin pagkain talaga. Tsaka banding together. Kaya yun yung gagawin natin para may energy kami this week ni Miss Josel. Tsaka Miss Josel, ano na, bare months na. Kailangan natin ng energy. In fairness masarap. First time ko nakapunta dito eh. Balik-balikan na naman pag Harap. mga tumuog ano. Pwede mo din mag-order kung mga tumuog dagat. Alam niyo na mas masarap bagong luto siya, no? Pag in-order mo, tsaka lulutuin. Tinidor siya. Magkaon ba, no? Ayaw mo. Masarap ha. Good job, Windmill. From 1 to 10, Miss Giselle. 10. 10. For improvement, so I would give 8.5. Pakipot pa. Yan si Alan. Yan si Alan, guys. Hi guys. Ang galing kumain. Naka-tinidor tsaka kutsara. Madumi kasi yung kamay ko guys. Pasensya na. Mahirap na kamayin. Baka mabash tayo. Alam na alam mo. Kasi ang dami-dami ko talagang basher. Sobra. Sa bagong video ko may basher na naman ako sa recent video. Itong ano? Normal lang yan. Kahit nga, Sikat jud ka kaya. kahit nga hindi ka vlogger, may basher ka nga how much more kapag nagva-vlog ka. Ako bang ginawa? Ginabash mga nigurit to? At some point, to be honest guys, yung mga bashing hindi siya pumapasok talaga sa akin. Of course, nababasa ko siya, minsan ang sarap patulan, minsan pumapatol ako, pero yung talagang sinabi na I sleep with that, hindi naman. So, I'm happy. Ikaw, Miss Giselle, anong comment mo sa mga basher? Kunyari, ikaw binabash ka. Anong comment mo? No comment. Nakapektuhan ka ba? Hindi, kasi hindi naman kami magkakilala, hindi kami magkapitbahay, hindi kami magkapatid, hindi kami magkaano-ano. So, wala akong pakialam kung i-bash niya ako, o di ba? Yes. Marami ka ba yung follower? Hindi ako magpaka-stress sa mga basher kasi wala lang, hindi naman tayo araw-araw magkikita eh. Kung kapitbahay lang kita, siguro susugurin kita. Sa mga bashers ko, anong comment mo? Kasi nababasa ko yung mga comment yung mga nababasa sa akin. Yung nagbabash sa'yo, ang comment ko lang sa kanila, good luck sa buhay nila. Mamamatay din sila. Parang si Miss Budji. Galit na galit din sa mga bashers. Mag-replay siya. Oo, pumapatol siya. Tapos ano bang makukuha sa kanila? Ano bang makukuha nyo kung mang-bash kayo, di ba? No? Guys. Para ano? Kasi tumatawa ako si Ate Budji, guys, natutunan niya mag-answer back sa mga bashers. So tawa ako ng tawa kasi nakikita ko yung mga comment niya. Sabi ko, Ate Budji, nagko-comment back ka, nagko-fight back ka sa mga bashers. Tapos natawa siya kasi sabi niya, grabe daw kasi mag-comment, kaya kailangan niya daw sagutin. Nasasaktan. Huyo, huyo. Nag-reply pa lang, ba? Huyo. Grabe sa Ate Budji. Grabe yun, maldita. Maldita sa Ate Budji, guys, sa mga bashers ko. Ito yung buko halo dito sa RM. Dito lang yan makikita sa Lunmasla, Barangay Lunmasla. Yan. Anong special dyan? Special siya kasi meron siyang ito. Meron siyang ice cream and stick O. Ayan. Tapos malaking buko. O kaya buko halo. Ayan. Tapos yung buko halo niya, guys, hindi matigas yung ano. Magkano yung isang buong buko? 120 good for 2 or 3? I think 3. Sige nga, sampulan nga natin. Sige, bigyan kita. Mix muna natin. Okay, go! Ikot Ayan. So, habang nag-mix si Miss Giselle, guys,
Actually, talagang matagal na ako nagtatanong kay Miss Giselle kung saan yung mga places dito na magandang bisitahin. Kasi hindi ako masyadong sweto sa lugar. Dito sa may Alabel, Malapatan, Lunmasla na area. And wala akong masyadong alam na places dito na masarap kainan. And lately, parang gusto kong mag-cover ng mga places na nagsiserve ng mga masasarap na pagkain. Yan. Di bali guys, kahit na yung mga low, ang tawag mo dito, yung mga chill na mga vibe o yung mga simplihang vibe, kahit bahay kubo lang yan pero masarap yung pagkain, why not? So ngayon, didala tayo dito ni Miss Giselle sa may RM, Buko Halo Station. Kasi isa daw to sa pinakamasarap na nagbebenta dito ng Buko Halo sa area na to ng Lunmasla. And also, first time ni Miss Giselle dito sa restaurant ng Windmill. Pero hindi kami nabigo kasi first time ko din and the food is really good. Maraming salamat, Windmill. At saka, in fairness guys, hindi siya ganun kamahal kasi yung chicken ay around 220 pesos. Buong manok na yun na garlic chicken. And then for the noodles naman or pansit gisado, it was around 160 pesos. So okay na siya. Sold na kaming lahat. At we spend time with each other. So eto, binigyan tayo ni Miss Giselle ng Buko Halo. And sa mga hindi nakakaalam, here in South Cotabato and Soc Sargent, Buko Halo is very common. We are well known for halo-halo. Okay, now I know why it's special. Kasi yung tubig, yung kanyang sabaw na ginamit ay sabaw ng buko talaga. Hindi siya gatas lang. Sulit ang 120 pesos. In fairness, masarap talaga siya. Ayun, anyway, I was saying, dito sa amin sa Soc Sargent guys, isa sa well-known at kailangan yung itry pag pumasyal kayo dito sa aming area ay ang aming Buko Halo-Halo. So, different restaurant, different places serves a different type of Buko Halo. Depende kung ano yung toppings nila. But for this one, like I said, ang lambot ng buko, ang sarap ng tubig ng buko. Matamis na siya, walang asukal. Amazing. Na-remember ko din nung I was in Zamboanga. Na-in-love din ako sa kanilang Knickerbocker. Shoutout pala sa lahat ng mga taga Zamboanga. Maraming salamat. At sa Knickerbocker. Anyway, I did remember the part na na-in-love din ako sa Knickerbocker ng Zamboanga. Shoutout R&R Knickerbocker. Sobrang sarap din ng kanilang halo-halo version, I would say. No, okay, fine. Parang yung idea niya, parang halo-halo. Pero the different thing about Knickerbocker ng Zamboanga is they use fresh fruits. So instead of putting minatamis na saging, minatamis na kamote, Zamboanga is using fresh fruit like watermelon, mangga, and then they top it up with ice. Then they top it up with a homemade ice cream. Very, very nice. Sa lahat ng hindi pa nakapasyal ng Zamboanga, and if you have a plan to go there, do not miss Zamboanga's Knickerbocker. Of course, I tried only from one shop, and I did not regret. R&R, maraming salamat. They even gave me guys a whole container, 1 kilo ng homemade ice cream, ube. Sobrang sarap. Ube, avocado nila, durian, ang sarap ng ice cream nila guys. Okay, anyway, let's go back to this halo-halo of RM. Amazing. Ang dami-dami niya ring toppings. Look at that. Miss Giselle, promise ang sarap niya ha. Ang sarap niya talaga. I told you, masarap. Highly recommended. Ma'am Glory, umuwi ka na and hindi na kami galit. Uwi ka na please. Then, try mo dito kapag pupunta ka ng somewhere in Sarangani, pupunta ka ng Glan or anything, daan ka dito sa RM. Baka sabihin nila paid sponsorship to. Paid ba to? Hindi. Masarap lang talaga. Sarap. Tikman natin yung ube ice cream.
Ako lang. Ayan. Alam nyo guys, nag-uusap kami, then nasabi ni Miss Giselle na may piyesta na mangyayari soon. So, naging usapan namin yung piyesta. Naalala niya na si Mayumi ay pinanganak ko during fiesta ng Bula, General Santos City. Tapos may na-remember siya. Pakwento natin kay Miss Giselle. Yung na-remember ko yung time na in-interview niya ako. Nung nag-apply ako sa kanya, 15. January 15. Tapos sabi ko sa kanya, paano na yan kumanak ka bukas? Tapos, magtuloy pa ba ang business? Sabi ko sa kanya. Kasi, pag bagong panganak, di ba, dapat mag-rest ng 2 buwan. My God, sa kanya, 1 week lang. Nag-opening na agad kami, 22. Yes. Nanganak siya ng 16. Pag 22, nag-open na kami, guys. Nag-open na kami ng shop. Nag-open na kami ng Mayumi Thailand Closet. Na-remember ko pag interview ko sa'yo, parang sumakit na yung tiyan ko eh. Yung in-interview niya ako, nag-usap kami, sabi ko, paano na yan kung manganak ka na bukas? Pagkabukas, guys, nanganak talaga siya. Kasi 8 months na. Hindi na siya gagapang, guys. Diretso na siyang tatakbo. Ayaw na gumapang. Walang gapang na nangyayari ngayon. Uy, in fairness, naubos ko yung halo-halo. Ay, may nag-bash sa akin, baby. May nag-bash sa akin. Sabi niya, dugyot daw lagi ako. Hindi niya ba nakita na si Vicky Bello, bilyonarya pero yung electric pan madumi? Ako nga na, 10,000 lang ang monthly income. Nagre-reklamo kayo. Sarap. Masog yung sila doon pag-doctor niyang gabi. Ito dala siya ito. Balutin mo ako. Sel, ikantahan. Ay, sobra kasi kaming cook. At natapos din ang aming lakwatsa. Kami ay babalik. Iuwi ko na silang mag-asawa. Mag-asawa? Ang katawa si Alan. Sana all, may partner, may pampainit. Miss Giselle! Bye! Thank you! Atid na natin si Miss Giselle. You're welcome! Bye-bye! Anytime! Salamat! You're welcome! Bye! Miss you! See you! Laban ha! Bye-bye! Thank you, Alan! Okay! Alright guys, finally I am home. And I read some story to the kids, pero hindi pa sila tulog. Nagbubulungan pa. But it was such an amazing day. I feel glad na tinry kong i-prank si Miss Giselle ngayon. At nag-work naman yung aking prank. I think may future ako sa prank, guys. Pero ayoko yung napapaiyak kasi ng mga prank eh. Kasi hindi kakayanin ng puso ko. Pero like I said, it was amazing. That was a positive na nangyari ngayong araw. I felt like Miss Giselle and I, at least we boosted our business mindset, our business feelings sa konting oras na nagkasama kami today. Sometimes it's really good to catch up with the staff, with our staff, not in a professional level. So pag nakikita nyo kami magkakapatid guys, it's a normal scenario na parang kapatid din namin yung mga staff namin at parang mga kapamilya lang din kasi we can't help it. We can't fight it. We are already wired like that. Kasi, hindi ko alam eh. Talagang ganun kami magkakapatid. So, anyway, masaya ako and Miss Giselle was also really shocked. Talagang na-prank ko siya. Then, we had amazing time. Ang sarap ng pagkain. Nabusog kami. Nagtawanan, nagkwentuhan, and everyone is happy. And I'm happy. And I'm grateful. Na regardless of what blessing na natatanggap ko sa buhay, regardless if monetary man yan or, knowledge man yan, I am still able to share it with others. And, yeah, it's good to be healthy. That's what I'm going to say. It's good to be healthy physically and healthy mentally. The rest will follow. Alhamdulillah, it was an amazing day. I hope you guys had fun. Let me know what you think about this episode. And I can't wait to read your messages. I'll see you guys on the next one. Much love, Princess Yiga.